Na araw mga kababayan, nandito pa rin po tayo sa Dubai at ngayon po ay makakasama natin si Ma'am Daisy, which is may-ari ng cafeteria. Yeah. Thank you so much, Ma'am. You're welcome po. Again, my name is Daisy Calabia from Bibingka and Parata Cafeteria LLC. And our business started here in Dubai since 2022. And we concentrate with bibingka. Our main product is the bibingka, but then we develop it with other kakanins like puto, kutsinta, sapin-sapin, ubibiko, bibingkang kanin. And I'm happy to say that the market is really patronizing our product. Wonderful. Galing. So, thank you, Ma'am. Thank you for your time. So, just tell us about your childhood. Well, hindi ako kagaya ng ibang bata na sabi nga natin, they have a golden spoon on their mouth when they born. Ako kasi kasama ako ng nanay ko noon sa pagtitinda ng mani sa Olongapo. Alam mo yung mga naglalako ng mani or meron yung parang kahon ng tuyo, naglalagay lang ng ibabaw ng bilao, tapos ando na yung mani. All kinds, sinagsabuhangin, nilagap, adobong mani. But then, ako natuto kasi dahil sama-sama ako sa nanay ko, natuto ako maglako ng mani sa mga beach. Okay. Sa Olongapo. Ilan taong ka nito? Actually, I started doing that at the age of 8 years old, sama-sama sa nanay. Pero yung, ako na mismo yung naglalakong mag-isa, 12 years old na ako noon. 10, 12 years old. Yeah. Still so young to learn those kind of, sailing. This negosyo na yan, di ba? After ng school, yung ibang bata maglalaro, ako hindi. Kukunin ko yung bilao ko, at saka takalam ko ng mani, ang nilagang mani, tatakbo na ako ng Olongapo. Ang galing. Hangang ako ng paninda sa nanay. Okay, ang galing. So, of course, sa batang edad, di ba, pero sa atin, hindi natin napapansin kasi bata tayo. Siguro lahat nakaranas, di ba, ng pagtitinda, nung kung ano-ano man. Yeah. Ako balot eh. So, yun nga, pero pag bata ka kasi, minsan kahit na-reject ka, kunyari, yung rejections kasi, pagka alam na natin, medyo nagkakaisip na, uy, may inalo ka, tapos part ng, ng life, di ba, yung ma-reject ka. Pero pag bata, may mga rejections, pero parang normal lang na, uy, inalok mo, tapos hindi bumili. Okay lang. Parang hindi masyadong masakit pag bata ka, di ba? Parang yun siguro yun eh. But anyway, so, saan kayo nag-aaral na school? Saying Elementary School sa Bataan. Opo. Yan. And then high school, Luwakan. Okay. Bataan din. Opo. Dinalupihan, Bataan. Opo. So, nakapagtapos kayo ng kolehiyo sa Bataan? College, lumipat na kami ng Mariveles. Okay. From Dinalupihan to Mariveles kasi I need to work para masupport ko yung studies ko. After graduation ng high school, nag-stop ako ng pag-aaral 2 years para to give way dun sa sister ko. Opo. She's older between 1 year. Kasi nung siya naman ang gumraduate ng high school, siya ang tumigil ng pag-aaral para pagtapusin ako ng high school. So nagsalitan kayo. And then, after 2 years, nakakuha siya ng vocational course. So, sabi ko sa kanya, ako naman ang mag-aaral. So, kumuha ako ng course ng Industrial Engineering. Okay. And then, after a year na nag-aaral ako, sabi niya, kaya naman yata natin pag-aralan yung mga sarili natin. So, nagkuha uli siya ng course ng BSIT naman. So, kaya sabay kaming gumraduate eh. Okay. Galing. So, anong course po tinapos niyo? Ako, BS Industrial Engineering. Okay, tapos si sister, pares kayo, hindi na? BS Information Technology naman siya. Okay. So, after na makapagtapos ng pag-aaral si ma'am, ano yung first job niyo? Actually, kasi working student na nga ako eh. So, andun ako sa same company. I was just only promoted from, andun na ako sa work ko as, production engineer. Already? Yes. So, junior college pa lang ako, yun ang trabaho ko. Production engineer na ako sa electronics company. Then afterwards, nung malapit na akong gumraduate, I was been promoted as equipment engineer. Okay. So, kami na yung mga nagka-calibrate ng mga machines. Before, sa production, ikaw mag-check ng mga causes ng rejects, ng electronics. Okay. Ganyan. Then, before graduation, na-promote ako as equipment engineer. Kami naman ngayon na nagka-calibrate ng machines. Okay. Or ganun. So, after graduation, I was being promoted na doon na sa office talaga as purchasing officer. okay. Then, after siguro few months, pinirate ako ng isang supplier. Kinuha nila akong assistant production production engineer sa Maynila. Yung gumagawa ng labels ng Johnson & Johnson, ng Timex. Then, the rest is the story. Wow. So, napunta na ako sa iba't ibang field like sa financing, sa motor. Punta rin ako, naging call center agent din. Talaga, dami yung pinagtrabahuhan pa pala. Yun, so,
Maribeles kasi palipat-lipat ako ng factory. Mhm. From shoe manufacturing, sa garments, napunta rin ako sa, sa, what you call this, sa paggawa ng bag, paggawa ng lighter. Grabe. Tapos, basta tuloy-tuloy lang. Yeah. Yung mga pinapasukan ko na yon, basta hinihingi ko lang lagi doon sa, immediate superior ko na bigyan ako ng time para mag-aral. Yung last work ko nga na talagang doon na ako nakapag-aralan tuloy-tuloy at tapos hanggang sa makagraduate, yung Mitsumi Philippines. I believe meron din yan sa Cebu. Okay. So, yun kumbaga, yun yung third year kayo. From third year college, Hanggang hanggang sa- makapagtapos, Galing. tapos makarating na Maynila. So, paano nyo binabalanse yung oras nyo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho? Full-time job ba yan? Yeah, it's a full-time job. Well, sabi ko nga, wala man ang nanay at tatay ko na ibigay na financial help, pero they are very supportive parents eh. Imagine mo, pagdating ko sa bahay, syempre galing ako sa work. Ang trabaho kasi, from 10 in the evening to 6 p.m., 6 morning. Then, uwi ako sa bahay. Let's say, for example, mga hanggang 8 o'clock na sa bahay na ako. Then, I need to wake up at around like 12:30 kasi magpe-prepare ako naman ng pagpasok ko sa school from 2 to 9. Grabe. So, And 4 na oras. Yes, everything, nire-ready naman ng magulang ko. So, wala na akong gagawin sa bahay, ultimo coffee. And then, they are trying to support, let's say, for example, kasi engineering ka, di ba? Kailangan mo ng drafting table. Yung mga classmate ko, bibili talaga ng drafting table. And tatay ko kasi karpintero. Okay. So, he's making yung talagang yung drafting table from scrap. Grabe. Kaya pa rin ako. Kaya sabi ko nga, hindi naging madali yung childhood ko, but it's a very good training ground for me para maging ika nga matatag. And then, my mother is also, sabi na natin na iniidodo ko siya eh. Okay. Kasi never ko siya nakita na, although sabi na natin nandiyan dyan lahat ng struggles, pero lagi napaka-positive niyang tao. And the people trust her Alam mo, pupunta yan sa palengke, walang dala kundi basket niya, wala siyang pera. Tapos sabihin sa kanya ng mga titin sa palengke, Ate Feli, kumuha ka na dito. Ophelia kasi siya, kaya Feli. Dala ka na dito, dala niya yung basket niya. Pag uwi niya ng Pilipinas, punong-puno, pag uwi niya ng bahay, Puno na. punong-puno yung kanyang basket at saka yung tricycle ng mga paninda, dadali niya sa Olongapo, Okay. ibebenta niya. Pagkaya niya magbenta, kinabukasan, babalik siya sa palengke para bayaran. Galing. Ganun nagre-revolve. So, kaya believe sa kanya kasi she can make a business even without a capital. Galing. Ang kailangan lang talaga is integrity. Totoo. Yun. And 100% agree. I mean, that's very important, di ba? Dito, pagka wala na yun, wala nang pag-asa eh. Kahit Diba? nga pamasahe sa minibus, nauutang niya eh. Grabe. Kukunin lang ng konduktor sa kanya yung bayad sa hapon. O kaya pag nakabenta na kami, sasabihin niya sa akin, pumunta ka sa terminal, bayaran mo si ganito. Babayaran ko yung konduktor doon sa pinamasahe namin. Even yung lunch namin, yung mga karinderya doon sa Olongapo sa tabi-tabi, sabihin lang niya, sabihin mo anak ka ni Aling Feli. Pagpunta ko doon, sinabi ko anak ako na Aling Feli, papakainin na ako. Galing. At night time, magbabayad kami. Ganon kakilala siya doon sa lugar niya. Yes. Ganun niya na-establish yung integrity niya talaga. Galing. So, napakalaking parte ng, yung natutunan niyo sa murang edad na dapat pala ingatan yung pangalan at yung pakikipag-usap na may isang salita ka, napaka-importante nun. Yes. Diba? So, after nung trabaho, Dubai na ba yung opportunity? After nung nagtrabaho ko dito sa electronics, ano na to? No. Pagkatapos ko magtrabaho from electronics company, napunta ako sa sa production ng mga labels ng mga Timex, ng Johnson & Johnson, lahat ng mga sa atin, pati yung mga Sarali. Isang company lang gumagawa ng mga stickers nila eh. Then after that, nag-resign ako kasi alam mo, it's a Chinese company, so matindi ang politika nila sa loob. Pag medyo napaboran ka, so sabi ko, I don't like this environment. Napunta ako sa financing company. So, naging auditor ako doon, operations audit. Okay. So, pinapadala ako ng company sa Mindanao, sa Visayas, sa Bicol region. Halos naikot ko ang Pilipinas doon sa work na yan eh. Galing. Then, after nun, nag-resign ako doon sa, sa trabaho ko kasi, nagbalak na kami pumunta ng Dubai. Na. Kasi, Pero while waiting, nagtrabaho muna ako sa call center. okay. So, ilang buwan to? Almost a year. Okay. Almost a year din. And then, kasi nga mahilig na ako mag-business, natutunan ko sa nanay ko yon. So, pinag-aralan kong gumawa ng mga sabon, yung mga dishwashing liquid, powder soap, Clorox, lahat yan. Ang ginawa ko, ang trabaho ko sa call center, di ba gabi? Yeah. Pag uwi ko sa bahay, magtitimpla ko ng sabon. Okay. So, pagising ko sa tanghali, or sabihin natin sa hapon, settled na yan, pwede na ibote. Okay. Carry ko siyang ibote, dadalhin ko siya ngayon sa mga karinderya dyan sa Guadalupe.
Grabe, Tapos, sa kantin nung mismong call center na pinapasukan ko, naging supplier ako ng kantin ng PLDT Ventus before eh. Ng mga sabon. Yes, oo. Kaya, yung sweldo ko nun sa call center, di ko siya nagagalaw kasi may kita ako sa pagtitinda ko ng sabon. Grabe yun. Yung detergent kasi tubig yung 70% yata nun tubig di ba? At ang ginagamit ko talaga nun, mineral water ha. Hindi yung mga tap water na ginagawa na iba. Oo. At niregister ko siya dun sa DTI. Kaso nga lang, nag-Dubai na ako kaya hindi na natuloy. Nasayang yung opportunity. Well, Grabe. I can say that it's an experience. Oo. And also, hindi ko rin masabi na opportunity. Ngayon kasing Muslim na ako, ang sinasabi ko lagi, kadar Allah wa ma syafa'al. Ibig sabihin, itinakda ng Allah kung ano ang makabubuti sa iyo. Tama. Tama na. Ayun yun. And I agree with that, diba? Destiny yung magtuturo Sila yung magsasabi, diba? Kung pag ginusto niya, kahit gusto mo, hindi bibigay sa'yo. Correct. Diba? So, and I agree with that. So, kailan dumating yung opportunity ng Dubai? 2010, kinulit na ako ng ate ko, pumunta dito, ganyan. Marami pa naging hassle nun kasi hindi ko napansin. Passport ko pala, expired, renew. So, na-delay ang punta ko dito. Nakarating ako dito November 4, 2010. Pero, ano na ako noon? Hired na ako as industrial engineer sa Jebel Ali. Okay, before pa akong pumunta rito, yung bayo ko mismo nahanapan ako ng work. So, na-recommend ako. Pero nung nandudun na ako, hindi maganda yung vibes para sa akin kasi medyo touchy yung boss. Okay. Kahit na hindi pa ako Muslim nun, ayokong nadidikitan ako ng, ibang lahi. Kasi nga, nakatatak sa utak ko, sinabi ng kapatid ko, Des, mag-iingat ka. Kasi sabi niya, yung mga ibang lahi, madikit lang yan sa'yo. Sabi niya, ano na yan, nagnanasa na yan. So, natatak sa utak ko yon. Okay. So, nung nakikita kong ganun siya, medyo touchy siya. Tapos, sinakbay-akbayan niya yung mga ibang workers. Sabi ko, hindi ko gusto environment na to. Nag-resign ako. Then, ate ko, medyo, syempre, nagalit kahit na paano, natakot dahil baka mamaya, hindi ako makakuha agad ng work. Pumasok ako as customer service. Okay. So, medyo na siya na, from a managerial position in the Philippines to industrial engineer na dumating ako, tapos naging customer service lang ako. Parang inaano niya, well, it's not saying na dina-downgrade niya yung yung position, pero yung experience ko kasi. Tama. So, sige lang, pumasok lang ako ng ganun, okay lang. Ngayon, pagpasok ko doon, na rin yung boss ko kasi sabi niya, yung communication ko daw is above average. Okay. Of course, galing ka sa call center. Tama. Yung accent ko noon, tsaka ngayon, totally different. Pero ngayon, you need to adapt the environment here. Magaling ka nga mag-English, ka naman pala maintindihan ng kasama mo. Okay. So, no, it's a communication barrier then. Diba? So, you need to level up. Okay. I mean, to level with them. To adjust, diba? Yes, you adjust. And then, nung boss ko, sige, ikaw na lang tagang sumasagot ng mga emails. Okay. Mga emails ng mga suppliers and ng customers and everything. And then, so, syempre, gumaan yung niya. And, meron kaming graphic designer na Egyptian na ang hirap kausap. Konti lang yung babaguhin sa isang design, hindi mo mabago-bago. You need to wait for him 2 to 3 days, which is hampers the operation. Tama. It happens, nakita ko ang Filipino Association for Career Excellence. Sa mga volunteer teachers sila, nagtuturo sila ng skills for the Filipinos. Okay. Graphics design, desktop maintenance, Microsoft, name it, anything related with computers. Okay? That's the reason why I've learned also graphics design and computer repairs dito sa org na to. Okay. Ngayon, merong isang babaguhin para ma-go na yung production sa China. Kasi sa import-export na ako napunta eh. Hindi ko na tinawagan yung Egyptian. Ako na mismo nag-edit. Gulat yung boss ko, sabi niya ganun, have you talked with Jabber? No. How you do it? Sabi ko, I do it myself. Tapos sabi niya ganun, nung malaman niya yon, imagine from 2,500 na salary ko, ginawa niya ako agad 4,000. Okay, the next month talaga salary ko 4,000 kasi nalaman niya na marunong pala ako mag-graphics. Okay. Tapos ginawa niya, hinanap niya yung aking resume before. Sabi niya sa akin ganun, you're an industrial engineer by profession? Yes, I am. Sabi niya, why you are working here as a customer service only? Sagot ko sa kanya, that is also the same question I wanted to ask you, sir. Talinong bata. Tapos sabi ko sa Witty. kanya, may ako sa kanya noon, nasabi ko, tatanggapin ko yung position na to, pero in 3 months time, kung nakita mo na hindi ako nagpa-perform, either i-terminate mo ko, or itaas mo yung sweldo ko. Okay. It happens on the 2nd month yung sa graphics design na learnings. Kaya before the 3rd month, na-increase na ako into 4,000. Galing. Then afterwards, sinasama niya na ako sa mga meetings niya, yung mga suppliers, yung mga company owners from Korea, Taiwan, China, Indonesia, mga ganyan, mga engineers. Sinasama niya na ako.
And then, ginawa niya akong parang personal secretary during that time. Ngayon, pag gusto niya gumawa ng minutes of the meeting, lagi kong dala yung laptop eh. So, gawa ko ng minutes of the meeting. After the meeting has been finished, tapos na rin yung minutes, sinesend ko na agad. Even before na matapos yung aming lunch, nasend ko na siya agad kasi ayaw kong matambakan ng trabaho. Grabe. Then, sinubukan niya akong papuntahin ng China kasama yung PRO namin. Punta ko ng China, everything starts there kasi nakita niya na how I deal with the suppliers, yung namin PRO, sinabi niya, PRO namin is from Morocco. Okay. And in-explain niya dun sa boss ko na, sir, sabi niya, this Daisy, she can handle it. Tapos, pinapunta na ako ng mag-isa, China, Indonesia, Malaysia. Ako naman isa nakikipag-deal. Then, habang nandun ako sa Indonesia, na-receive ko yung message na nadagdagan yung salary ko ng from 2,500, naging 4,000. Tapos na-receive ko 6,000. Tumawag ako sa account. Sabi ko, are you sure with the salary? Maybe you made a mistake. No, this is Mr. Ali's instruction. Wow. So, doon na. Talagang na siya. But then, alam mo yun, siguro dahil sanay ako na mag-explore, adventure. So, I resigned to the company. Napasok ako sa aluminum profiling. Which is related pa rin naman sa course ko as an engineer. Yeah. But then, yung boss kasi doon is, yung kapatid is good, pero yung isa is laging hindi niya alam kung ano yung gusto niya unahin. Right. Sabi ko, tas nabobore ako, walang challenge yung work. So sabi ko, I resign, pero bago ko nag-resign, talaga inayos ko yung system, kaya hanggang ngayon, yung dating company ko na yun, pag nakikita pa rin niya ako kahit saan, he's always saying thank you to me, kasi nga sabi niya, ikaw lang umayos ng purchasing system, sabi niya ganun. Which is, I've learned this system from the Philippines, from Mitsumi Philippines. Kasi systematic talaga sila eh. So, doon pa lang alam mo na yun? Alam ko na siya. Galing. And then, dahil syempre, course ko rin siya, yung material inventory management, pati yung mga buffer and everything, nahasa na lang nung college. Pero sa Mitsumi pa lang, natuto na ako. Grabe. Thank you to Mitsumi Philippines. Pero ang laki na, so 6,000, diba? Okay. 6,000 na sweldo mo nun. Then, napunta naman ako doon sa construction company, which is naging magkatrabaho kami ni Miss Ruby sa HR department siya, sa purchasing department ako. Okay. Bago na to, umalis ka na dun sa 6,000 sweldo. Oo, umalis na yun. Bakit anong nangyari doon? Kasi, doon sa import-export, parang sabi ko, I want to explore. Okay. Alam mo ba, 5 months akong walang work dito, hindi nila kinakancel ang visa ko. They are waiting for me to come back. Hindi ako bumalik. Okay. So, napunta ako sa aluminum profiling, pero umalis nga din ako sa aluminum profiling kasi, I did not find the job as challenging. So, yun nga, napunta na ako sa construction company, which is, nagkasama kami ni Miss Ruby. Ang ginawa sa akin doon, ginawa kong archive clerk. Okay. Purchasing officer na applyan ko, ginawa kong archive clerk. So, bakit nagkaganon? Let's face the reality. Indians think that we are the threat in their job. Okay, kasi honestly speaking, okay, magagaling ang Indian. They are also madidiskarte, pero not too much with Filipinos. No. Sige, magyayabang na ako. Totoo yun. Oo naman. Kasi dedicated. Actually, Indians are smart, but Filipinos are dedicated. Yun ang edge natin eh. Pares naman tayong matalino, pero mas dedicated tayo at honest kesa sa kanila. At saka siguro yung, kumbaga, natural yung ginagawa mo, you go extra miles eh. Inutos mo nga doon sa murong kung ginagawa na graphic artist eh. Trabaho niya pero hindi naman trabaho, pero ginawa mo eh. Doon sa company namin na yun, ito sa construction company, pinasukan kay Miss Ruby, nagagalit ang HR department sa akin kasi gusto na nilang umuwi, ako nandoon pa, kailangan kami umuwi kasi ihahatid kami ng driver. Sabi ko, umuwi na kayo, tatapusin kong trabaho ko. Ganon. So, yun, napansin ng boss, na sabi niya, kasi Muslim na ako nun eh, Fatima, sabi niya, Fatima is my Muslim name. I did not hire you to file papers in your office. Sabi ko, what I will do, sir? This is the job they give to me. But I will tell them, they did not give me company email. They did not give me site to take off. They did not introduce me to the supplier. Okay. And then they did not tell me how the things goes in the office. Sorry. No, we will have a meeting. Okay, it's up to you, sir. Because my boss is a local. Okay, he's an Emirati. Okay. But he's a nice person. But he knows from the very start that I'm a very straightforward person. I tell him what's in my mind, and I don't sugarcoat. Okay. So when we have the meeting, we have different sites. So he gave me 4 sites. Okay. And
the two purchasing officer there are very, how can I say, tricky. They give me the problematic sites. Okay. So, sabi ko sa sarili ko, nako, challenge ko to. Ayusin ko to kahit wala kayo, maayos ko to. And then, it happens, naayos natin yung problematic site. Hindi na di-delay ang service, maliban kung delay ang payment ng customer. Kasi gano'n sa construction Pag hindi nagbayad ng customer, stop ang paggawa sa project. Okay. Pero, pag sinabi ko doon sa supplier na kailangan ko i-deliver nyo itong materials na to before this time, Yeah. i-deliver nyo. Kasi kahit wala na ako sa trabaho ko, kahit nasa bahay na ako, tatawagan ko yung supplier, check ko kung na-deliver. Pag sinabi niyang yes, tatawagan ko yung foreman, check ko kung na-deliver. Kung hindi, tatawagan ko ulit yung supplier, sasabihin ko sa kanya, ika-cancel ko sa itong order na to pag di mo deliver. I make myself clear. Grabe. Sundin mo yung pinag-usapan natin, wala tayong problema. Pero pag hindi ka sumunod sa akin at sa supplier, cancel ang order sa'yo. Doon, yun yung nagano. Kaya yung mga supplier nung time na yon sa company, takot pag alam nila akong purchasing officer. Diretso. Yan. Tapos meron yung isang problematic site talaga minahawakan nung isang kasamahan ko na Indian. Hindi talaga niya masolve. Lagi sila nag-aaway ng engineer. The engineer is Egyptian. So sabi ko, pinuntahan ko yung boss ko. Ay gusto na narinig sa phone Pinuntahan ko yung boss ko. Sabi ko sa boss ko, gusto ko tong project na to. Sabi niya, but this one is for Engineer Kamisi and this handled by Reyes. I don't mind. I want this project. Give it to me. I will fix the problem. Give me 2 weeks. I will fix the problem. Ano yung problema that time? Hindi lagi nagkakaintindihan yung kailan ang dating ng supply, tapos yung quality of materials, ganyan. Tapos doon ko natuklasan na kaya pala sila lagi nagkakaroon ng shortage of supply, nandadaya si supplier. Okay. Imagine mo ang pako Pako malaking kita din Pako lang. Ang o-order mo 5 kg pako. Bakit ganun na bilis yung ubos? And then pinadeliver ko yung supplier sa akin yung pako. Ginawa ko, tinimbang ko siya. Tinanggal ko yung pako sa kahon, tinambang ko yung kahon. Okay. You know what is the weight of yung kahon? More than 2 kg. So, ibig sabihin, may buhangin yung kahon sa ilalim. Grabe. Pinaganon ko talaga yun. Tanggal ang buhangin sa harap ng mga supplier. Pinaganon ko, sabi ko, this is how you deal with us? Sabi ko, yun lang. Taka lang talang problema nila. And then yung martilyo. Ang gagawin kasi ng mga suppliers sa mga martilyo, lalo sa construction. Okay. Bibigay sila sa iyo ng low quality. Okay yung ulo ng martilyo. Pero yung hawakan, yung handle, napuputol. So, every time na napuputol yun, Pera. Bibili ka na bago? Ginawa. So, ngayon, inutusan ko yung foreman. Sabi ko, kolektahin lahat ng ulo ng martilyo. Sabi ko, kinolekta. Tapos, lahat ng scrap nyo, sabi ko, na mga 2x2, i-mold nyo. Meron kayong machinery, ipasok nyo yung martilyo doon. O din na-solve ang problema, hindi na napuputol, nakatipid pang company. Galing. So, yun yung mga Solving problem, Yeah, actually, Iba talaga yung inhinyero, di ba? medyo may pagka-reactive ako, but even I'm reacting kasi, I already have solution in my mind. Galing. At eto pa, kasi during that time, buhay pa yung tatay ko kartintero tatay ko, di ba? Nag-foreman din yan sa construction. Kapag di ko maintindihan yung sinasabi ng foreman, kasi hindi naman ako civil industrial ako Okay. Tatawagan ko yung tatay ko, explain ng tatay ko, ganito yan. Kaya pag harap ko sa engineer, hindi na ako pwede lokohin. Galing. Well, experience yung nagturo sa akin Totoo. Tapos, meron din isa pa na na engineer din dito, si Sir Anthony. Halimutan ko apelyido. Sir Anthony, asawa ni Ma'am Susan. Siya yung siya yung advisor ng mga alnahyan dito ng SHEC Okay. sa mga project. Tatawagan ko yan, Sir Anthony, hindi ko to maintindihan. Ano ba ibig niya sabihin? Kasi yung language barrier, since siya civil siya, Okay. ina-explain sa akin ganito yan. Kaya yung accounts namin sa company namin, sa construction company, kapag hindi sila magkaintindihan ng supplier sa bayarin, kasi sabi niya, paano niya nakuha tong calculation na to? Kasi mga accounts, of course, i-account lang naman nila. Pero pagdating sa calculation ng perimeter, ng diameter, ng volume, ng area, lagi sila nagkakaproblema. Sa lahat ng sa purchasing, ako lang ang pupuntahan nila. Ako nag-explain sa kanila paano nag-arrive yan sa ganitong Ako rin ang nag-check kung si supplier is over charges, mga ganon. Galing. So, yun ng boss ko. Pero ang usapan kasi namin ng boss ko, after ng evaluation ko, kasi ang asking salary ko 8,000 Ginawa lang ako 6,500 after ng evaluation. Pumasok ako as 5,500 salary. Pero sabi nga ni Miss Ruby, ako daw yung pinakamataas na Pilipinong salary ng entry level. Grabe. Doon sa time na yon. Sabi ko, mataas yun. 6 nga ako dati. Sabi ko gano'n. Pero
Sabi sa akin, hindi. Mataas talaga yan, sabi niya. So, ginawa niya akong 6.5 after evaluation. Sabi ko, we agreed 8,000. Why are you giving me 6.5? Sabi ko sa kanya, if you did not give me my salary of 8,000, I will resign. Tinatawanan lang niya ako, ay nagpasa ako resignation. Hindi niya alam, bago ako magpasa ng resignation, hired na ako sa ibang company. Okay? Galing. So, nag-leave na nga ako ng 2 days, 3 days sa company kasi uuwi ako ng Pilipinas para mag-train. Okay? Pagbalik ko dun, sinabi ko sa kanya. Ngayon, nung binigay ko yung resignation letter, akala nila, mababago pa nila yung isip ko. Kasi sabi ko, ayoko nung ugali na magre-resign lang ako para increasean mo ko. Kasi most of the people there, they do it eh. But for me, no. Makita nilang seryoso na ako. Hanggang sa umabot ang negotiation namin na mag-offer na sila ng 18,000 salary, plus bibigyan ako ng car, wag lang akong mag-resign. But I go kasi once I make a decision, Sira na. yun na yun eh. Tapos sabi sa akin, hindi ko kailangan ng kotse. Sabi ko, hindi mo ako marunong mag-drive. Pag-aaralin ka namin. Sabi nila gano'n. Hindi na nila ako nabago. Hindi nila ako napili. Grabe ka. So, dun sa, so ibig sabihin, gumawa kayo ng kontrata, which is, as you said, has been agreed for 8,000. That's the first salary. Actually, hindi. Dapat 8,000 ako after 3 months. Oh, I see. Kasi evaluate ako eh. So, naka 3 months ka pa, saka mo lang natin, tama. So, okay. So, instead of 8,000, they just put you 6,000. Oo. Tapos ina-explain sa akin ng may-ari, no, you're still young, you have a lot of things to learn. Yun. Sabi ko, no, sir. Agreement is agreement. Sabi ko sa kanya. Eh, di yun na. Pero, nung, yun nga, naghahabol sila na, nag-offer na sila ng 18,000, wala na. Tinanggap ko na yung salaring 10,000 eh. Yung pinag-applyan mo? Oo, pero ang ginawa namin, nilagay namin sa contract 12,000 para hindi ako ma-ban. Kasi pag na-ban ka, pag ang salary mo is 10,000 lang, dahil sa managerial position, hindi ako mabisan. Nilagay nila ng 12 para noon, hindi magka-problema sa visa. Okay. Ang galing. Ang galing nun. So, kasi kung confident ka rin naman sa sarili mo, bukod sa, obviously, yun nga eh, usapan is usapan, kasi sira na sila dun eh. Tapos, obviously, safe ka rin kasi alam mo nang may lilipatan ka. Assuming wala kang malilipatan, do you think is this gonna be the same answer dun sa, dahil sa prinsipyo mo na yan? Yes, kasi words has been given. Lagi akong ganun eh. Kaya madali akong ma-heartbreak pagka yung hindi tumupad sa usapan. Kunyari si kadate mo, alas 5 tayo na rin, dumating ng 6:30, wala na, break, ano na. For the time, medyo ako dyan. Lenient ako dyan. Kasi ako, lagi rin ako late. When it comes to time, medyo lenient ako dyan. Pero when it comes to the customer, na sinabi natin na ganitong oras, Grabe. kung sinabi sa akin, halimbawa, 8 o'clock kukunin ko yan. Okay, siguro din ko na 7 o'clock ready yung pagkain or ano. Kasi, if you did not take care of your customer, somebody would. Yeah, 100%. Okay, so, yun yung lagi nakatatak sa utak ko. Kaya sabi ko nga, kahit sa store, kapag ang problema nandito lang sa loob ng store, okay pa ako niyan. Pero pag ang problema nakalabas sa customer, it's a different story. Kaya kailangan dapat, yan dito, confined yan dito. Ilan ang empleyado nyo ngayon? Ngayon, bali 3 lang kami, lahat doon sa shop. We started with, actually, kami noon 5. Kaya lang, I've realized na masyado kong na-overestimate yung requirement ko. Okay. Pero sa ngayon, nakikita ko, kailangan ulit namin mag-hire. Okay. Kasi yung degree ng trabaho. Kasi pati nga ako ngayon, nagbabalot na ako ng turon. Anong pricing boss si Ma'am Daisy? Stricto. Oo. But, I treat my employees as family. Okay. Halimbawa, kumain ako sa isang lugar, tapos nasarapan ako doon, sabihin ko sa sarili ko, I will bring my staff here also, regardless of nationality. Yeah. Kung hindi ko man madala yung staff, magdadala ako sa store. Now, may ugali din ako na, tatanungin ko muna, sabi ko, halimbawa, yung tao hindi nagpe-perform, kakausapin ko yan, ano yung problema mo? Kailangan, kasi minsan, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ganito. Teka muna, anong problema mo? Kasi kung magagalit ako agad sa kanya, lalo lang siyang hindi magpe-perform kasi sa isip niya, hindi ko siya na-appreciate. Sa solve ko yung problem mo, bigyan mo ko ng performance. Okay? Tanungin ko muna, anong problema mo? Kasi, I have learned this one to one of my boss in the Philippines. Yeah. Okay? Ang sinabi niya lagi sa akin noon na, Daisy, bago ka mag-terminate ng tao, ibigay mo muna lahat ng support na kaya mo ibigay sa kanya. Okay? So, tinanong ko, anong problema mo? Finance? Sige. Tatanungin ko si Madam Ruby, since she's handling the finance, pwede ba natin bigyan?
Okay, pag sinabi niya, sige, okay, go. O, nasolve ko na yan, ha? O ngayon, sasabihin niya, ma'am, nahihirapan ako sa ganito, sa ganon. Tatanungin ko rin kasi yung tao, eh. Anong suggestion mo? Bakit ko siya tatanungin ng suggestion? Siya ang nasa battlefield. Alam niya kung anong problema. Malamang alam din niya ang solusyon. Tama. Anong pwedeng gawin? Tama. Now, it goes in two things, eh. Una, tinanggap mo yung suggestion niya. Pag in-implement mo, masaya siya. Tama. Kasi na-appreciate siya. Pangalawa, mas alam niya kung anong dapat gawin. Although I have an idea, pero hindi mo naman pwede kasing ipakain sa isang tao yung ayaw niyang lunukin. Tama. Diba? That's Then, one thing. Then, kapag nagawa ko na lahat yan, At hindi pa rin Then, nag-perform. iba ang usapan din. Pero ako nagkakaroon din ako ng self-reflection eh. Sabi ko, bakit kaya nag-react siya ng gano'n? Minsan tinatanong ko, Miss Ruby, mali ba ako dun sa gano'n na sistema? Kasi siya, balanse siya. She never take my side, she never take the side of the employee, balanse siya. Sometimes kasi pag nagagalit na tayo, alam mo yun, nagiging hindi na tayo makatarungan ika nga. Kasi pag pumasok ng emotion, and that's one that I wanted to control. Kasi alam ko, pag ako nagalit, That's it. that's it. Mahirap akong ano. It is what it is, right? Kaya nga sinasabi ng nanay ko before, kahit na doon sa mga nakatatanda, mga pamangkin ko, huwag niyong hintayin magalit ang tita niyo. Kasi alam nila yan. Kahit sa company, kapag ako nagalit sa company, hindi ko sisirain ang company. I will endorse everything in a proper way. Pero, hindi mo na mababago desisyon ko. Yun na yun. Well, you prove it in many times, probably in your, galing. So, balikan natin konti, di ba? Yung kinikita mo ngayon dun sa paggawa ng sabon. Ako, interesado ako dito kasi talagang ang laki ng kitaan dyan eh. Tapos, lalo may mga sinusuplayan ka na. Yung pinakamalaking kinita mo sa di ba? Kasi yun, side hustle yun eh, kasi may trabaho ka pa eh. Pag kinumbay yun, tsaka yung sweldo mo, di ba? Malaki din. Pero tabi mo nga, mas naniniwala ka doon sa destiny, di ba? Kung para sa iyo yun, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, move on. Ito yung para sa iyo. Just a little bit of backtrack lang tayo, backstory, doon sa parte ng sabon. Magkano yung pinakamalaking kinita mo doon? In a month, siguro mga nasa 19. 19K. 19K, that was 2010. Di ba? Na parang kinanaw mo ng gabi, binuti mo na, ilang oras mo lang gagawin yun eh. Pag nakuha mo na yung formula, di ba? Tapos, di ba? Grabe. So, yung binabagsakan mo, syempre, nagsimula naman yun. Nung wala ka pa siguro, medyo tingi-tingi. Pero pag may malaki ka ng, kumbaga, suki. Yung galon ng, parang galon ng ketchup. Yeah. Ganon kalalaki na yung sinusakay ko. Grabe. Di ba? So, ang laki ng kitaan dyan. So, then plus salary mo pa. So, yung unang sweldo mo sa Dubai, which is 4,000, tama ba? Yung offer, yung kauna-una na nandun ka. 2,500. Di ba? So, ngayon, na may negosyo ka na, di ba? Kumita ka rin ng 12,000, may commission pa siguro dito sa sales. Magkano na kinikita ni Ma'am Daisy sa isang buwan? I would suggest I better go back to being an employee. Kasi, ganito. Okay? Sa food kasi, hindi mo pwedeng sabing kumikita ka agad, knowing na nag-start siya ng 2022. Okay. So, you need to wait maximum 5 years Okay. para masabi mong kumikita siya. But, yung kinikita lang na, I would answer it in a safe way, ika nga. Okay. Yung kinikita namin, sapat naman siya para makuha namin yung daily needs namin. And then, at least kahit paano makapagbigay ng konti doon sa, kasi mahilig ako sa charity. Okay. Kagaya nito, pagka hindi ko naman kaya, I call all my sisters in Islam to help me out. Every year, since 2020, nagbibigay po kami ng mga dates, Quran, prayer mat, at saka yung damit ng Muslim na pang-pray sa Pilipinas. Okay. And on top of that, year 2019-2020, di ba pandemic? Ang ginawa namin nun sa Umal Queen, nung face copy pa ako, dahil wala kaming maibigay, talaga, nung una may nabibigay kami, may nagdo-donate eh. Lahat ng laman ng store ko, niluluto namin yung tinapay every day para makasurvive yung mga kabayan natin during pandemic. And we have reached 783 Filipinos na napakain namin sa Umal Queen. Isang araw? Hindi naman. For the whole duration? Siguro a month. A month. O yun, kasi bukod dun sa binibigay naming bigas, mga donation, nagluluto ako ng pandesal eh, kasi nagbe-bake din ako eh. Okay, nagbe-bake din ako, pandesal. Dati, lagyan natin ng cheese spread, ng pandiko. Sabi ko, pag ganun, kukulangin yung ingredients. So, nag-umpisa ako doon, tapos ilalagay ko lang siya sa harap ng table ko doon. Kukuha na sila. Kahit sino pwedeng kumuha, lalo na yung mga kabayan natin na walang trabaho. Kapag hindi nila makapunta, kasi nga, syempre, iba malayo. Wala rin silang means of transfer. Yung kaninang kausap ko sa phone,
Yun, siya may sasakyan. Susunduin niya ako sa bahay, dala-dala ko yung mga bag-bag na pandesal, dinidistribute namin sa mga kabayan sa Umalcoin. Grabe. Libre yung ginagawa yan, di ba? Yes, libre yun. And then, nakita ng mga kabayan natin na Muslim din yun sa Umalcoin na ginagawa namin. Tapos gusto rin nila kaso well, they don't know how to make the bread and also they don't know what I mean. Sabi ko lang, bigyan niyo lang ako ng ingredients, huwag niyo akong bibigyan ng pera. Kasi gusto, sige, harina, asukal, gatas, yung ibang ingredients na nakukuha lang talaga sa import. Sabi ko, wag na kasi meron akong stock. So, doon ako pumapasok. We're not getting that much yet, but enough to survive yung aming empleyado, enough to let the people eat in our shop kahit wala silang pambayad, especially for those who are in visit visa. Minsan kasi pupunta sa amin, may nag-a-apply, sabi, kahit anong trabaho, okay na ako. Sabi niya. Hindi, papakainin namin sila. Okay, bago sila umalis. And one time, meron talaga yung dito. May visa siya, may visa pa siya. Kaya lang, wala nang offer na work sa kanya. Siguro, sinabihan siya ng boss niya, maghanap na ng trabaho. Nag-message kay Miss Ruby, sabi niya, kahit tagahugas lang po ako ng plato niyo, tas pakainin niyo lang po ako, okay na. Grabe. Ang sabi ko kay Miss Ruby, papuntahin niyo rito, pakainin. Huwag mong paghugasin ng plato. Kasi pag pinagugas mo ng plato, dapat bayaran natin yan. Nagtrabaho na siya eh. So, that's all I can say. Okay. Na ayaw natin sabihin na ganito agad lang kinikita natin. Magyayabang ako. Diba? Okay. So, sabi ko nga ayaw ko mag-sugarcoat eh. Okay, tama. Tama yun. So in other words, so, umalis ka dito sa trabaho. Ano yung transition from corporate world papunta sa business? Paano But nag-transition? yung last work ko kasi, yung inoperan ako ng 10,000, naging ano ko eh, restaurant manager. Okay. Ginawa ko as restaurant manager. Ako yung nag-develop ng bibingka talaga dito sa UAE. Yung authentic bibingka, I hope you could try it. Okay. Na-miss ko talaga yan. Talagang hindi ako halfway. Yung na-try, yung gumawa talaga ng authentic bibingka na talaga from bigas, ako yon. Kaya nabansagan akong bibingka ko nung araw. Okay. And then, afterwards, meron nagayahan, pero they are using harina. It's not the bibingka, the authentic bibingka. Yan yung giniling na bigas. Oo, giniling na bibingka. Ayan yung original na, ayan ang tamang paggawa ng original na bibingka. At itong bibingka na ginagawa namin, kami talagang gumigiling ng bigas. Literal. Literal, pero dried siya. Okay. Kasi kung gigiling namin siya ng basa, unang-una wala akong ganong machine. Pangalawa, mapapanis siya. So, gagawin namin siyang talagang powder siya. Pero, yun nga lang, medyo sabi ko nga, kailangan i-advance na sabihin sa akin na ubos na yung stock nila na rice doon na giniling. Kasi, it takes time for me para gilingin talaga yun eh. Dahil ayaw ko nga ng gagamit ng mga harina kagaya na ginagawa ng iba. So, from restaurant manager, actually, hindi medyo maganda yung naging ending namin doon. Nagbakasyon ako. Pagbalik ko ng Pilipinas, I was been terminated. Oh, so Okay. terminated ka. Yes, terminated ako. Okay. And then, without probable cause, nag-labor kami to make the story short. I win the case. But the problem is, nakatakbo na yung may-ari. Nakalabas na ng UAE. So nagsarado yung restaurant. Naibenta nila sa iba. Nakapag-exit muna bago umalis. Oo. Naibenta na muna. Hindi, nakaalis na siya. Tapos ibinenta. Kumbaga ginawa niya, nilipat niya yung company sa pangalan ng iba para maibenta ng taong yun yung company sa iba. So, yun, nakaalis na siya. Galing. Then, Nanalo rin, ano? Nanalo, pero wala tayong nakuha kasi nga, Wala na siya dito eh. Oh, wala na siya Paano dito. mabulin nyo? Sinabi ko sa sarili ko, ayoko nang maranasan tong ganitong sistema. Like, ayoko nang ayoko nang magtrabaho. Akong ganyan din naman. Kaya I make it a point talaga na yung rights ng aking employee nakukuha niya. Kasi I was been an employee. Alam ko yung needs, alam ko yung expectation. And the same way, ngayon, nandito ako sa position as an employer. So, alam ko rin yung requirements ko. So, balance eh. Kaya nga sabi ko bumabalik tayo, sabi mo, paano ako bilang boss? Kasi inilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ng tao ko na pag sinabi sa akin ganito, okay, sige. Yeah. Gagawa natin ng paraan yan. But then, sabi ko nga, I'm still blessed. Kasi, kumbaga, yung mga nakakatrabaho ko, they also took care of me. And pinakamahamang pasensya nga, sabi ko, si Miss Ruby. So nag-partner ka dito sa negosyo na to? Yes. Okay, tell us about the partnership, di ba? Kasi ang dami na. So, na-terminate, at alam mo naman yung pagbibibing ka simula pa doon sa restaurant na yun, di ba? Kabisado mo na yun eh. Kasi sinasabi nga ng kadalasan, di ba? If you know something, kung yun yung skill set mo, alam mo na labas loob yan, kung paano gawin. Sabi ko nga, yung sabon, napakagandang negosyo. Pero ito, bibingka, di ba? Parang, that time ba, ikaw lang yung nagbibibingka dito sa buong Dubai o meron naman na?
Kasi nakuha yun ng dati kong employer eh. Oo nga. Kasi, Tinuro pero mo. maliban doon, wala naman ako lang. Oo. Tapos, nung umalis ako doon, nagluluto ko ng bibingka sa bahay. Mm. Dinideliver ko sa isang resto dyan sa Abu Bakr. Mm. Okay? Then, ganun na. Tapos, baka minsan may mga nag-o-order din sa akin. Yan. Lahat pinasok ko after the termination na yon. Nagbenta ako ng tubig. Alam mo yung tubig na by 12? Yeah. Na 500 ml. Kahit sa disyerto yan. Lalakarin ko, bit-bit ko yung tubig, binibenta ko yun. Nanghiram. Ngayon ba may naggaganyan ba? Wala na. Wala na siguro. Kasi di ba, alam po kasi yung supplier ng tubig na factory. Mm-mm. So, nanghihiram ako ng kotse sa kaibigan ko. Grabe. So, ang kaibigan ko magtatrabaho siya ng 8 to 5. So, siguraduhin ko na bago mag-5, may balik ko yung kotse niya kasi nag-deliver ako. Pati yung itlog, bibili ako ng kahon-kahon na itlog. Tapos, ibebenta ko siya ng per tray. Galing. Madiskarte kayo talaga. And then, Simula ang noon. ginagawa namin. Oo. But anyway, so, nag-partner kayo, na-set up ito na yung shop nyo, which is, Binigyan parata. tumatakbo na ng 3 years. Yes. Okay. Alhamdulillah. Oo. Yun nga, sabi ko sa'yo, from Umalquain, nakita ko ng mga ibang kaibigan dito na actually they are member of ILFB rin. And Okay. one of this is Miss Asiya Monhargin na sinabi niya na, Casey, lipat ka ng Dubai. Bakit ka nandito? Yung ganito kasarap na bibingka. Ito yung term niya na hindi ko makakalimutan eh. Yung ganito kasarap na bibingka, hindi ko ma-imagine na dito lang ginagawa. Sabi niya. So, yun nga, lumipat kami ng Dubai. She helped me a lot and everything. At saka kung ano yung design ng bibingka and parata, si Miss Asiya rin ang nag-design nun. Tao niya yung nag-construct. So, even in the finance, she helped me a lot para buuin. Galing. Okay? And even Milo of Paluto Restaurant. Okay. Then, yun na. Tapos, nung na-set up na siya, to okay na. O sige, sabi nila, just go on. I-ano natin yan. I-try natin ang i-boost pa rin siya. And the rest is the story. Sabi nga, history, ika nga. Yeah. So, yung partnership, ginawa namin yan. Lahat may dokumento. Partner, 50-50. Yes, kami ni Miss Ruby ngayon 50-50. 50-50 sa investment, initial capital, tapos 50 rin yung hati sa profit, di ba? Ganyan. Yes. Pero in terms of running the business, kasi di ba, pagka business ka, maaaring gusto ko pa kanan, yung isa naman gusto pa kaliwa, yan daw yung nagiging problema sa mga business partner. Kasi kunyari, sino yung decision making? So kung gusto mong kumanan, gusto ko pa kaliwa, sino masusunod? Imagine mo na lang araw-araw kami nag-aaway ni Miss Ruby. Pero magkaibigan pa rin kayo. Bibigyan kami, but nothing personal with us. Okay? Ako kasi, kung minsan may sasabihin ako na gusto ko ganito. Pag hindi nagawa, nagagalit ako. Kaya nga. Tapos, sabi niya sa akin, ano ba kasi yung gusto mo? I-explain ko one by one. Tapos, siya rin naman, minsan meron akong gustong product na ilabas. Ayaw niya pumayag. Yun nga. Tapos, sino ang susunod? Well, we will ipapark namin yan Okay. for a while. Pero, most of the time, akong nasusunod. Kasi kung mapatok naman yung product na gusto ko eh. Kaya nga. At saka pag hindi ka nasunod, may mangyayari. Ngayon, siya kasi ganito, meron siya ganito yung nangyayari. Let's say for example, bibingka. Di ba ako ang nagawa ng recipe? Yeah. Siya naman ang nag-improve. Okay. O bibingkang kanin, ginawa ko rin recipe, ini-improve din niya. Kasi magaling siya magluto. Ako talaga baking ako. So, yun naman, meron lang kaming mga minsan na disagreement, yes, in the business. Pero, ang masasabi ko naman din sa kanya is, hindi siya nagtatanim eh. Kasi Pangalawa, never ko siyang nakakitaan na yung, alam mo yung she will take advantage on the business. Kasi hawak niyang finance eh. Okay. So, finance talagang wala kang pakialam doon. Siya bahala doon. Bahala siya doon, pati na sa mga records and everything. Pero, alay ko lang tinatanong, na ba Sa operations ka at saka sa product innovation. more on, sales and marketing and PRO job. Okay. Sa kanya, finance and part is operations din. Okay. Kasi most of the time, ako magdidila, halimbawa, catering. O, makikipag-usap ako, makikipagdila ko. Sabi ko, ito na pagkasunod ng presyo, ito yung pagkain. Papasok ko na sa kanya yon. Kasi sabi ng iba, kaya doon nag-work, sa inyo, maaaring nag-work na naman, prove naman 3 years, di ba? Pero mas maganda raw, from day one, alam mo na yung kumbaga responsibility pagdating sa trabaho, hati, kumbaga tama kung saan, kasi dapat ang maganda raw kung ano yung strength mo, yun yung sayo. At kung ano yung alam mo, ika nga, kung sa finance siya, tama yun, di ba? Sa kanya yung finance kasi linyahan niya yun eh. Account siya eh. Oo, tama. Tapos yung ikaw naman yung alam mo ito, talagang mag-work, di ba? Pero in terms of decision making kasi, dun kasi minsan, di ba, may isa tama yung sinasabi mo, napakagandang example nun. So kung hindi din siya nag-agree, kahit gusto mo, at hindi siya nag-oo, parada muna. Diyan na lang muna sa gilid. Kaya siguro nag-work. Di ba? Kasi kung i-insist mo yung gusto niya, ayaw ko naman yun eh. Di ba? Kung matatalo, magkakasisihan eh. Or, hindi naman nag-work yung idea, mag-aaway pa. Di ba?
Pero never ko siyang sinisi sa wrong decisions niya. Okay. Ganon din naman siya sa akin. Mhm. Ako sinisisi ko yung sarili ko. O siguro yun yung isang sikreto parang tatagal ang isang mga business partner kasi doon yun minsan 'di ba minsan nauuwi sa personal 'di ba yun nga eh. So pag dapat talaga sa trabaho kaibigan, kapatid, pero pagdating sa trabaho siguro i-separate yung relasyon na kung ano man, kung magkaibigan tayo after ng trabaho, Oo. 'di ba? Minsan nga, nagkamali ako. Sabi ko, mali talaga ako doon. Mali, maskarto ko doon. Sabi ko sa kanya. Ina-admit mo naman, siyempre. Oo. Sabi ko, mali ako doon. Sabi niya sa akin. Sasagot lang niya sa akin. Tapos na. Kalimutan na yon. Move on. That's it. This is how she handled the things. Galing. Ako naman, pag minsan siya nagkamali, disruptor ko na ulo. Pero, Oh, yeah. ano din, I mean, hindi ko masyadong hina-highlight yung mistake niya when it comes to the operation. Kasi, alam mo, tinuturuan ko siya na matuturing mag-decide on herself. Of course. Kasi nga, kumbaga, parang pinag-resign ko siya sa work to join me in this business eh. So, kumbaga, parang sinasabi ko lagi sa kanya, huwag kang makatakot mag-decide. Huwag kang matakot magkamali. Kasi, So ikaw na-convince sa kanya. yeah. So okay, so in terms of convincing, yan pa isa, di ba? Na parang, so kumikita rin siya, tapos, kasi tinawa, kunyari kumikita ng 10,000, na-convince mo, tapos, 6 months na mare. Friend, 6 months na, hindi ko pa kinikita yung 10,000 ko dito, kailan ba ito, di ba? May ganun eh. So, gaano katagal bago nakinita yung at least nabigay, or kung hindi man, kasi, sa negosyo kasi, matatansya mo, di ba? Parang magigauge mo naman eh. Kasi pag nagnegosyo ka kasi ang pagkakaiba sa corporate world, i-give up mo talaga yun eh. Pero given yun eh. In the next few months, hindi mo tatanggapin yung tinatanggap mo dati. That's normal. Pero ang tanong, gaano katagal bago natin hindi kitain yan? Kasi yun yung sacrifices na tinatawag eh. Pero once na nakuha mo na yun, ay tuloy-tuloy na yun. Kasi pag nakuha mo na yung, dumating ka na sa point na yun, alam mo na lahat yun. Talagang, tumatakbo na yung business. Well, when it comes to food experience by minimum 3 years. Okay. Yan. Pero kasi, hindi mo din naman masasabi na wala kami tinatanggap kasi we give salary to each other. Kaya nga. Yun. So, may salary pa rin kami. Continuous yun. Yung salary nyo na kinikita doon, hindi pa. Parang, ayan, yung salary na kung ano lang meron muna tayo. Oo, salary lang yan. Pero yung sabihin mo na magiging profitable siya, Oo. okay, minimum siguro yan 3 years. Okay. Based on experience. Kaya nga ito ngayon nagiging problema ng iba na pag nagpunta na sa food business, sabi niya na, 2 years na, wala pa tayong kita. Teka muna. Pag pinasok mo kasi yung business, wag ka, kung talagang gusto mo yun siya, kahit abutin pa ng 4 years, 5 years siya na hindi kumikita, you will stay there eh. Yeah. Pero kung hindi mo siya gusto, on the first year, 2 years pa lang, magkukwit ka na. This is what happened to my previous boss. Kung bakit nabenta si business. Kasi yung previous managers niya, doon sa specific resto, kasi ibang branch ako eh. Medyo ninakawan siya. Kaya siguro naging ganun din yung attitude niya. Pero nung nakikita na nababayaran ko na unti-unti yung mga utang nila before, di pa rin siya happy. Gusto niya agad quick money. Kasi nga, import-export siya galing. So, ganun. Ngayon, sa food, you need to be patient. At least 3 years. Give yourself 3 years to 4 years maximum. Yeah. As long as yung business, napapaikot mo siya. Okay? So, isasabihin natin, paano yan? Kulang tayo sa cash flow. Doon papasok yung tinatawag nating integrity. Pwede ka makakuha ng transport service, let's say for example, yung recent namin na event, yung TJ Monterde, from here to Abu Dhabi, dinala kami ng transport doon. Dapat babayaran mo siya ng 1,200 agad. I can talk to him na, okay, later kita bayaran na. I mean, kailangan mabalanse mo siya. Okay. Kung gusto mo talaga kumita ka agad, then think of the things na I must admit, dito sa Bibingken Parata, nagkamali kami ng location. Yeah, that's very important in any businesses, lalo sa food business, 'di ba? Pero nagkamali ako ng location, anong gagawin ko? Malulungkot na lang ba ako? Or sisisihin ko ba lagi yung sarili ko? 'Di ba? So ano yung pwede kong gawin para maging profitable tong pwesto ko? So doon kami nga pumapasok nga sa nag-i-events kami, nagke-catering. So kung ikaw hindi ka masyadong profitable sa dining and walk-in, then I need to think out of the box. Yeah. 'Di ba? O sige, ngayon nakapag-catering kami kasi pag nag-catering kami, ngayon ang bilis ng pera eh. Mhm. Okay, for example, kung ibebenta namin
ito doon sa store ng ganitong amount. Pag nag-catering ka, actually, magagawa mo pa presyo eh. Bakit? Kasi nag-design ka ng konti, nag-present ka ng konti. So, doon siya. Paramihin yung event. So sa tingin ko ang pinakamagandang, 'di ba, kung nag-events kayo ngayon. So when you say catering, events, corporate or o birthday o whatever. So, 'di ba? Tama 'yun eh. Tama yung sinasabi na agree. Na pag nag-general question, pero you will do your best o kung ano pa, paraan na lang 'yun eh, 'di ba? So pwedeng online din siguro, 'di ba? Yes. And then naman That's another thing. So, pa-deliver kasi pwede naman din. So, pero sa akin, kung nag-work yung catering, so all you have to do is just multiply the caterings in order for you to get more, to cover the, di ba? Parang, kasi yung location, kung tutuusin, di ba? Pag, kahit nandito yung production natin, kung marami naman tayong Vector. yung sa catering, di ba? So, kung magti-10x yan o whatever x, it will be covering the losses for sa pwesto, Yeah. di ba? And another thing is, don't compete, collaborate. Yeah. Okay, say for example, yan si Miss Presi, si Kusinerong Pinoy. Madalas kaming mag-collab niyan. Yeah, bagsak sa tindahan. Oo, Supplyan mo yung mga tindahan. Sa- So, saan ba kayo nagbabagsak ngayon? Maliban dun sa bumibili? Kasi kung maabit, tama yung sinasabi mo. And I really agree what you said. Na, okay, nagkamali ako, admitted yun, given. Okay, so, nagkamali pwesto, ano bang gagawin ko? Lulugmok na lang ba ako? So, tama na. Yun yung tinatawag na adaptation, di ba? Mag-a-adapt ka at gagawan mo ng solusyon yung problema. So, ngayon, kung ano yung gumagana, kasi ang tanong alin ba solusyon yung mga gagana? Yun kagad nasa isip. O nakita mong gumagana pala yung catering. So, all you have to multiply the catering and collaboration. There's another key, di ba? So, sabi ko nga, siguro, bagsakan yung mga sari-sari store. Pwede nga maging available doon. Maaring magaganda yung lokasyon. Parang, ano ba tawag dito? Consignment? Pwede ba yung ganon? Pwede, pero most of the time, I supply doon sa mga restos din na Kaibigan, kakilala. naging kakilala kasi nga I join events, so nami-meet ko yung tao sa mga sa mga activities, nakakausap ko yung owner. So ngayon, ang sinusupplyan ko is isa si Razon, lahat ng branches niya. Yeah. Okay, may 3 branches sila nga Abu Dhabi. Then si Spice Grill, pati yung sa kanyang sa what you call this, hanggang Sharjah. So magkano commission ni restaurant owner? O paano 'yan? Paano yung arrangement? Bibigay- How do you collaborate? Basta ito yung presyo ko, Bahala ka na magpatong. bahala ka magkano mo siya ibebenta. Galing. Pero pag magkakasama kami sa event, sinusunod ko yung presyo nila. Say for example, ito dapat ang benta ko lang nito talaga 20. Tapos malalaman ko nagbebenta sila 22. Susundan ko sila sa 22 kasi syempre sinusupplyan ko yun eh. Dapat isupport ko siya. Dapat hindi mamatay ang business niya. Galing. So, ganun. And then, may mga, kagaya niyan yung sinabi ko nga, collab. Let's say, for example, may isang event kami na pupuntahan. O halimbawa, iba-ibang araw kami sa event na to, pero same location. Ganon. Ako magsusupply lang ng bibingka at saka kanin nila. At the same time, ako naman, kung hindi ko kayang i-cover yung requirement nila sa akin na number of rice meal, kasi maliit lang kami, kakausapin ko rin yung mga kasama ko sa LFBE na kailangan ko ng ganitong quantity, ganyan. And then, kami madalas ni Miss Presi. Okay. Madalas. And then si Jaiko Taho, I don't know if you met her. Not yet. Maybe because I'm the person that I would, even kanini Presi. Si Presi yung So parang- suka. Oo, tama. So I mean, memorizing names, I'm the worst, things we Okay, get. yeah. Don't worry, I'm part of it. Ano din ako kaya lang kasi I deal with them almost every day. That's why I remember the Galing. names. Si Jaiko Taho, ayun. Gustong-gusto kong gumawa ng mga ibang product o sila naman na magbigay sa akin. Alam mo yan? To bring the product to your Pero shop. ang pinakaano talaga, kahit na ang ibang hindi namin non-member ng PBC, kumukuha talaga sila sa amin ng kakanin. Ang number 1 talaga kinukuha nila sa amin is bibingka. So ilang produkto ba maliban sa bibingka? Ano pa yung mga binebenta niyo? Iyan, meron din kaming mga peanut, chicken skin, sweet and spicy dilis, Okay. yung kakanin namin sapin-sapin, kutsinta, puto, o bibingkang kanin. Bakit ito lang? Sabi mo, pwede mo naman palakihin. Ito kasi ang bestseller. Okay. Okay, why will I waste my items or my money with the product na hindi na masyado nag-boom? Itong pinaka-fast moving. Meron din kaming pastillas. Okay. Okay? So, meron din kami ng mga yung mga rice meal kagaya ng tapsilog. Okay. Ngayon, nilalabas namin ng chicken sisig at saka yung chicken adobo, which is lumpiang Shanghai, lumpiang toge, turon. Dami. Ang
isa pa sa product na talagang pinapakyaw ng mga taga-Alain pag pumunta sa amin, siopaw. Okay. Yung siopaw namin talaga. Kasi yung siopaw namin, hindi mo siya kailangan lagyan ng sauce. Ang galing. Yun na Galing. yan. Wow. So, in terms of planning sa business plan, kung mayroon kayong business plans, yung expansion, kailan mangyayari? Sabi mo nga, 3 years, usually survival yan, which is, di ba, given yon. So, in the next 10 years time, target-wise, setting goals-wise, ilang branches dapat? Ang gusto nga namin talaga, magkaroon kami ng mga branches in different Emirates eh. So ngayon may tinatarget kami, or nasa planning stage na kami, sinasurvey namin yung lugar. Tapos, actually dito sa Dubai, meron kaming gusto lagyan ng isa. Okay? Pero company to, lahat company. Yes, or pwedeng supply. Kasi, itong isang lugar dito sa Dubai na yun, na kahit gaano karami yung isupply namin na bibingka, laging sold out. Oh, yun. So, ikaw lang gumagawa ng, nag-iisang bibingka queen ka talaga dito sa Dubai. Well, I will consider myself like that kasi ako naman talagang kauna-unahang kuha ng bibingka dito ng baked from rice. Okay. Hindi yung sa natin na ano lang. Ang galing. So, yun eh. Kahit nga isang produkto pwedeng maging successful ng business para may kwenta pagka nakuha mo yung tama. Tama yun eh. Why would you try doon sa hindi naman bumibenta, mag-experiment ka pa. Yung kumikita, dagdagan mo na lang yung mga bumibili pa. Di ba? Kasi, Yes. So, galing. So, in terms of, ang sarap ang pagkwentuhan dahil pero yung oras natin is limited, ma'am. Ano po, oo. So, di ba, sabi ko nga, sa iba, gumagana yung pag-business partner, which is na-approve din naman sa inyo. Minsan talagang sa tingin ko, give and take din yan. Parang mag-asawa lang din yan o mag-girlfriend pag sa negosyo. So, ngayon, in terms of payo doon sa mga gusto pang magnegosyo, dahil siyempre, baka mamaya may gusto rin magtayo ng kapiterya. Para lang sa kalaman ng iba, magkano yung kapital sa isang inumpisa? O Kami ito, umabot kami ng 300 eh. 300K? Galing. 300K. Pero kung gusto nyo talaga mag-umpisa lang, ito lang suggestion ko muna sa kanila. Kung gusto nyo talaga mag-start ng business na to at medyo hindi nyo kaya po na maglagay pa ng shop or cafeteria, kahit ano lang, yung alam nyo yung sa mga groceries or supermarket, ano ka lang na isang window doon ka maglagay. As provided meron ka talagang license. Yeah. Kailangan mo yan ng license, number 1. Number 2, may mga cloud kitchen naman eh. Of course, again, you secure your license. May cloud kitchen. Yung cloud kitchen na yun, less ang risk nun dahil from there makikita mo, kinikater ka ba ng tao? Okay, kung hindi naman din, you can easily back down or sabihin natin na, sige, wag muna. And, again, collaborate. Ang dami-dami po may mga businesses dito. Pinukulang din po sila ng supply. Although sabihin na natin na talagang materialization business sila, pero may mga gusto silang gawin, idagdag na product, pero hindi nila kaya dahil hindi na kaya ng oras. Doon tayo pumasok. Ayun yung sinosolve ko ngayon sa mga ibang businesses na, okay, gusto nila ng gusto nila maglagay ng ganitong makanin kasi nahanap ng customer. Kaya ako sinusupply yun kasi, tsaka kasi kilala na rin kami eh. Kaya minsan, meron ako isang sinusupply na restaurant, hindi ko nabanggit yung pangalan. Sabi niya, ay kasing sarap siya ng bibingka and parata. Sabi niya gano'n. Ngumiti ako kasi hindi naman ako naka-uniform na mag-deliver eh. Galing. Okay. At least nare-recognize. Pagka tumatak na sa tao, yung kahit hindi nakikita yung level, alam na gawa mo. Ibang level yon, di ba? And pagdating sa partnership, make it a point, meron talaga kayong black and white. Okay. Kahit magkapatid kayo, magkaibigan kayo, or and dapat notarize. Okay. Kasi kung nag-black and white nga kayo, tapos hindi naman notarize dito, pag dumating sa legal, hindi nyo rin magagamit yon dito sa UAE as per the rule. Okay. Sabihin na natin kahit na best friend mo yan, kapatid mo yan, pagdating kasi sa pera, minsan nagkakaroon ng hindi lang din yon. Dating na rin sa sa responsibility na parang sino ba ang dapat dito? Sino ba ang dapat doon? From day one, dapat alam yun. Kaya ako, alam po sa sarili ko, from day one, ako talaga sa mga government agencies, akong haharap dyan. At saka pagkakatiwala sa ng partner mo na pagdating sa dyan, ikaw bahala dyan. Decision making wise, ikaw dyan madalas-dalas, diba? Pagdating naman sa akin, kung ano man yung natuka sa akin, ako naman ang bahala dito. Kasi definitely, ang mangyayari niyan, from day one, alam mo yung trabaho mo, responsibility wise, ganun din sa kanya. And napakagandang arrangement. Ang galing. So, ma'am, again, pagkakataon niyo na para i-promote, baka may mga tindahan, mga pupuntang kababayan natin sa Dubai para matikman yung gawa ng nyo na kumbaga napakasarap na bibingka, this is your time to promote your business. Okay.
Sa lahat po ng mga kababayan natin all over the world, bisitahin nyo lang po kami, Bibingka and Parata Cafeteria LLC. Located po kami sa Mira Building, shop number 1 po, 14A Street, Dubai. So gusto pong mag-order or nag-ano din po kami ng birthday or even the wedding or corporate events. Gusto nyo po magpa-cater sa amin, message lang po kayo sa 054-545-2716. Ulitin ko lang po, 054-545-2716. Yan po. Tikman nyo na po yung ating authentic bibingka. Bihira po yan. Galing. Doon sa gusto mga opportunity collaboration sa mga Ayan. sino ba yung mga potential collaborator Yan po. Open din po pala kami sa pakipag-collaborate sa mga ibang restos or gusto po mag-reseller. Welcome po kayo. Mag-message lang din po kayo dun sa 054-545-2716 and welcome na welcome po kayo sa amin. And sa gusto rin po magpa-deliver, available po kami sa Talabat, sa Kita, sa Noon, at sa Karim. Galing. Thank you so much, ma'am. Na-appreciate ko yung time yun. Salamat at sa tiwala sa pag-share ninyong story, di ba? Hindi mahirap pag negosyo pero laban lang at nakikita ko sana mapadami po niyo pa ang inyong branches, di ba? So maraming salamat po. Salamat din po. Thank you, ma'am. So, ayan mga kababayan, maraming salamat po sa oras at sa panonood at sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon ang episode na ito. Maraming salamat po at kung kayo po ay nag-enjoy, pakishare nyo po sa inyong mga social media para mas marami pang mga kababayan natin na makapanood. Hanggang sa muli.